Isa ka rin ba sa mga tinaguriang coffee lover? Ayon sa pagsusuri, 90% ng Filipino household ang bumibili ng kape at ang bawat Pilipino ay kumukonsumo ng 2.5 tasa sa bawat araw. Ang Pilipinas ay isa sa maliit na bilang ng mga bansa na nakakapag-produce ng lahat ng 4 na klase ng kape na Arabica, Liberica o Barako, Excelsa at Robusta. Tayo lang naman ang second largest consumer of coffee in Asia, pumapangalawa sa bansang Japan. Sa mga kapwa coffee lover, hindi natin maikakaila ang kasiyahan sa pag-inom nito at hindi na rin natin naiisip ang mga coffee grounds na naiiwan matapos natin magtimpla ng kape. Ngunit hindi alam ng karamihan sa atin, ang mga coffee grounds na naiiwan matapos ang brewing ng kape ay kapaki-pakinabang pa rin sa atin. Kaya naman tuklasin ang uses of coffee grounds na kayang-kaya mong gawin. Una, ito ay pangtaboy sa mga insekto at nakakapigil din ito sa pagpaparami ng lamok. Maghanda lamang ng spray bottle, tubig at coffee grounds. Haluan din ito ng kaunting drops ng essential oil para ma-enhance ang mixture. Pakuluan ito para makagawa ng concentrated spray. Pwede mo na itong ispray sa inyong bakuran, lalong-lalo na sa mga lugar na may storage ng tubig kung saan nangingitlog ang mga lamok. Ang amoy nito ay nakakapagtaboy ng mga insekto, kagaya ng epekto ng citronella spray. Ayon din sa pananaliksik na isinagawa ng Fukuoka University, ang pag-spray ng mixture ng coffee grounds at tubig ay nakakapigil sa growth ng itlog ng lamok o hindi na nito mabubuo pa ang cycle para maging isang ganap na lamok. Pangalawa, dahil sa aroma ng coffee grounds, magagamit din natin ito as deodorizer. Dahil sa mga nabubulok na gulay at iba pang pagkain na nasa loob ng ating refrigerator, bumabaho ito, ngunit hindi na natin kailangang mag-alala. Ang coffee grounds ay makakatulong na masipsip ang mababahong amoy. Mag-iwan lamang ng coffee grounds sa loob ng iyong refrigerator. Pwedeng-pwede mo rin itong gamitin sa iyong gym bag o kahit pa sa mabahong sapatos. Pwede rin itong gawing scrub sa ating mga kamay pagkatapos nating magluto at mawawala ang natitirang amoy ng sibuyas at bawang. Pangatlo naman, ang coffee grounds ay makakatulong sa ating skincare. Ika nga nila, if you can't eat it, don't put it on your skin. Isa ang coffee grounds sa mga natural skincare na pwede nating gamitin para panatilihing acne-free ang ating mukha. Sa pag-scrub ng coffee grounds sa ating mukha ay makakatulong na mawala ang dead skin cells at mag-unclog ang ating pores. Ayon sa medisina, dahil sa chlorogenic acids na nasa coffee grounds, ito rin ay nakakatulong para maalis ang pamamaga sa ating mga balat, dulot ng acne. Pang-apat, ito ay ginagamit din sa ating mga halaman. Mahusay na pataba sa lupa ang coffee grounds. Maraming nutrients ang ibinibigay nito sa lupa, kagaya ng nitrogen, potassium, magnesium, calcium, at iba pang minerals. Nakakatulong din ito sa mga bulate at nagpapababa ng amount ng heavy metal sa lupa. Para sa mga plantita at plantito, ano pang hinihintay ninyo? Kaysa itapon ang coffee grounds, ibigay na lang sa iyong mga halaman. Last but definitely not the least, para sa mga tagahugas ng mga kaldero. Malaking tulong ang coffee grounds upang maalis ang grease na naiiwan sa ating mga kaldero at kalan. Nakakatulong din ito sa pagtanggal ng bakterya na nasa lababo, panluto, grills, at iba pang patungan sa ating bahay. Nakakatulong ang coffee grounds sa mga ganitong gawain dahil sa coarse texture nito o malalaki at magaspang na particles. Simpleng-simple lang ang paggamit nito dahil direkta lang nating ilalagay ang coffee grounds sa ating mga kaldero at pwede na nating mahugasan ito ng mas maigi. Patuloy na natututo ang mundo sa mga bagong paraan upang makapag-recycle pa tayo ng waste products. Makakatulong ito sa ating kapaligiran na tayo rin naman ang nakikinabang. Kaya naman huwag nating basta-basta itapon ang ating mga coffee grounds dahil may uses pa ito na napakadali lang gawin. Ika nga, you can do it!